So first, gawa tayo ng rectangle na may smart dimension na 56 and then 112. Then after that, extrude natin siya ng 14. And then mag-sketch tayo doon. Mag-draw lang tayo ng line and then rectangle. Then smart dimension natin siya. So as you can see, meron tong mga dimension na 4 and then 8. After that, i-extrude boss natin siya. And 14 din yung extrude niya. And then, check na lang natin yan. After that, mag-sketch tayo dun sa front nung in-extrude natin. Sketch tayo ng line pataas. And then, smart dimension natin siya. As you can see sa screen, 78 yung dimension niya. And draw tayo ng circle. And smart dimension natin siya ng 56. After that, mag-draw tayo ng line sa baba. Kailangan ang dimension niya ay 56 at 56. So, all in all, 112 dapat yung line doon. And pagkatapos nun, mag-draw tayo ng line na i-connect natin doon sa circle. Simula doon sa baba, papunta doon sa circle, and then kailangan may relationship yung dalawa na tangent. Extrude natin siya ng 16. So, kailangan mid-plane. I-click natin yung mid-plane. And then, click natin yung front and then sketch tayo sa front. Draw tayo ng circle doon. Kailangan natin mahanap yung center, pinaka-center. So, draw tayo ng circle doon. And then, extrude natin siya. Since naka-mid-plane tayo kanina, kailangan natin i-change siya sa blind. And then, mag-dimension tayo ng 5 doon. After nun, gawin naman ulit natin to sa kabila. Click natin yung front, and then sketch tayo doon. Mag-draw lang tayo ng line hanggang sa gitna. And then, draw pataas. Mag-smart dimension tayo dito ng 32 pataas. And then, yung sa horizontal is 56. And then, as you can see, nagagawa lang ako dito ng box. Meron tong dimension na 6 dito. And 6 ulit dun sa kabila. Then, after nyan, i-trim natin yung gitna. And then, extrude natin yung loob. Extrude natin to ng 36 mm. And then, click natin yung circle. And dun tayo mag-sketch. Mag-draw naman tayo dito ng isa pang circle. And then, extrude cut natin siya. Meron tong dimension na 25 as you can see. Yan. Extrude cut na natin siya ng through all. And then, click the side of the square na ginawa natin kanina. And then, mag-draw tayo doon at mag-sketch ng line diagonally. After that, click natin yung extrude cut and matatanggal na yung up. And parang napansin ko dito na may lines dun sa extrusion ko. So, inayos ko siya. Yan, inayos ko yung dimension dun sa circle kasi lagpas siya. Kailangan kasi sakto lang.
Kailangan 56. Yan. And there, as you can see, wala na siyang lines sa taas. Yan. And then, kailangan natin mag-reference dyan since magbubutas tayo sa taas. So, as you can see, click natin yung reference. Punta tayo sa top plane. And then, after natin mapunta sa top plane, ay click natin yung parallel. Click natin yung plane na yon, and then mag-sketch tayo doon. Mag-draw lang tayo ng lines and circles. And then, lagyan natin ng smart dimension yung line na 13, and then 8 yung circle. After that, screw cut na natin siya. Yan, hindi natin pwede siya extrude cut ng true all. Dapat ay up to next lang kasi para hindi mabutas din yung kasamahan niya. And then, click natin yung baba and tayo ay mag-sketch doon. Mag-draw lang tayo ng lines sa gitna and then lines sa gilid. After that, smart dimension tayo dito. Mag-smart dimension tayo dito ng 38 and then 44 sa dalawang gilid. After that, mag-draw tayo ng circle dun sa end ng 44. So, as you can see, may smart dimension ito ng 10. After that, extrude cut natin sila ng true all. After natin ma-extrude cut yung dalawang circle, click ulit natin yung pinakababa and sketch tayo doon. Mag-draw tayo ng line sa gilid. At as you can see ay meron tong 22 na dimension, and then nag-draw ako ng rectangle. And after that, click the blind and then 3mm siya. And then check. Kinat extrude natin siya doon. And then, punta naman tayo sa last part, which is the fillet. I-fillet natin lahat ng sides na kailangan i-fillet. So, as you can see, yan. 3mm yung fillet niya. So, as you can see, meron dito lumabas sa feature expert. So, nire-resolve niya lang yung mga broken features. And then, yan. I-fillet niya na yung mga kailangan i-fillet. And, yun lang.
So let's proceed now to polyarm, and this is the figure number 2. So first, click natin yung front plane and then mag-sketch tayo dun ng lines horizontally. Smart dimension natin siya ng 88. And then mag-draw tayo ng dalawang circle sa left and right. Yung isa ay 52 and then yung isa ay 58. After that, mag-draw tayo ng lines dun sa dulo ng 88, pataas, and smart dimension siya ng 24, and then rectangle naman. So, as you can see, meron tong smart dimension na 48 sa gilid, and then sa baba naman ay 38. As you can see, mag-draw tayo ng rectangle. Connect natin to sa pinakadulo ng maliit na rectangle. Yan, gawin nyo lang yung nakikita nyo sa screen and mag-smart dimension tayo dito ng 52 sa gilid. And then, gamitin na natin yung command trim entities para mawala na yung sa loob. Yan, kailangan natin siyang i-trim lahat ng nasa loob. After natin matrim lahat ng nasa loob, extrude boss natin siya ng mid-plane and 14 mm. And then after dyan, i-check natin siya. Click natin yung front and then sketch tayo dun. Mag-draw lang tayo dito ng circle na may diameter na 52. And then extrude boss na natin siya. Make sure na palitan natin ito ng blind and then gawin natin 6 mm. After that, ay yung likod naman, same lang yung gagawin natin dyan. Draw tayo ng circle, extrude boss. Sunod naman, i-click natin yung circle doon. Kailangan natin butasan yung gitna. So, click natin yung circle na kailangan natin butasan. Sketch tayo doon ng circle pa. And ang radius nito ay 12.50. Check na natin siya and extrude cut na natin to ng true all. So, dito, i-disregard muna natin yung ginawa ko since mali siya. Kinilik ko muna yung reference and then right plane, then parallel. And then, chinek ko siya since rebuild warnings, meron tayong kulang na input dito. So, inulit ko siya. Need pala i-click yung circle and then click natin yung right plane. Doon tayo mag-sketch. After natin i-click yun is mag-draw lang tayo ng circle doon and then smart dimension syempre ng 8 mm. And then after that is extrude cut natin to ng true all and then check natin siya. So as you can see, butas na siya doon sa gilid. After that, i-click natin tong part na to and then mag-sketch tayo dito ng circle. After natin mag-draw ng circle dito, mag-draw din tayo ng rectangle. And then, i-trim-trim lang natin to. After that, need na natin tong extrude boss. So, change natin sa blind and then 6 mm dito. And then, sa kabila naman, gagawin natin yung same procedure but different extrusion. Meron itong extrusion itong kabila ng 18 mm. Yan. Rectangle dyan. Then, trim. Then, extrude na natin siya. Yan. Click naman natin ulit yung side na gusto natin butasan. And then, draw tayo doon. Sketch tayo doon. Smart dimension natin yung circle. So, as you can see, meron itong diameter na 25. And then, extrude cut. Then, yun. True all. Butas na siya. After that, click natin tong surface na to and mag-sketch tayo dito. Mag-draw tayo ng line vertically and smart dimension natin to. And meron tayong smart dimension dito na 23 mm and then draw tayo ng rectangle. Then smart dimension tayo dito ng 4 mm. Then extrude cut natin ito ng up to next lang since pag true all, mahati siya sa dalawa. And then, click natin tong surface na to and mag-sketch tayo dito.
sketch tayo ng line vertically and line horizontally. And smart dimension natin to. Ito ay 14 and then yung horizontal line naman is 12. And then mag-draw tayo dito ng circle. And since mali yung nalagay kong dimension dito is i-correct nyo na lang if ever nagagayahin nyo to. And after that is extrude cut na natin to ng true all. Siyempre, ang pinaka-favorite ng lahat or pinaka-favorite ko lang na part is yung fillet. Yan, fillet lang tayo ng mga need i-fillet. As you can see. Yan. Then, and then yan, meron na tayong pulley arm. Let's proceed to figure number 3, which is the pulley. So first, punta tayo sa top plane. Mag-sketch tayo doon ng center line pataas. I-smart dimension natin ito ng 31. And then, kuha tayo ng mga lines dito. Meron tong dimension na 31, 9, and then 24 dito sa taas. Pagkatapos naman ay mag-draw tayo dito ng rectangle and then smart dimension lang tayo dito ng 26 sa baba and 22 sa gilid. Mag-draw naman tayo ng line vertically. And smart dimension ito natin ng 4 mm. So as you can see, ang ginawa ko dito ay nilagyan ko na agad siya ng lines horizontally dun sa taas and then saka ko siya dimension ng 4. So ang kagandahan dito sa SolidWorks, kahit mag-draw ka muna ng mga figure or mga lines, then saka mo siya lalagyan ng dimension. So, as you can see sa screen, meron akong mga lines na ginagawa dito. And naglagay-lagay lang ako ng mga lines diagonally before ko siya binigyan ng dimension. So nilagyan ko lahat ng smart dimension tong mga diagonal lines ko ng 15 degrees. After that, nilagyan ko ng lines dito. And tinirim ko lang yung mga excess na lines and then yung lines sa loob. Yan. Trim-trim lang. And then pumunta ako sa features and revolved boss ko siya. So need natin i-click yung figure na ginawa natin para gumana yung revolve. Then napansin ko parang may kulang. So dapat flat pala yung gitna niya. So nag-sketch ulit ako dyan. So, nilagyan ko siya ng line dito sa gitna. And para malagyan ko siya ng line sa gitna, kailangan ko maglagay ng 18 horizontally. Kasi yun yung layo niya. Then, trim-trim lang ulit. Revolve boss ulit. So, yan. Gawa na yung ating
pulley arm. And sa tingin ko naman wala na siyang mali. And then, ang last part, syempre, mag-fillet na tayo. So, ang fillet natin sa kabila ay 6 and sa kabila naman ay 3 lang. Gawin naman natin yung figure number 4, which is the collar. So, click natin yung front plane and then click sketch. After that, mag-sketch tayo ng circle doon. Smart dimension natin to ng 44 and then extrude boss natin to ng 16. After that, click natin yung part na to and mag-sketch tayo dito. Mag-draw tayo ng circle and maglagay tayo ng diameter na 25. After that, ay pindutin natin yung features and then extrude cut natin to. Yan. Then, click natin yung check. After that, click the reference. And, click natin yung part na need i-reference. And then, click natin yung top plane. Yan. Then, parallel. Dito naman sa plane na to, mag-sketch tayo dito. I-click natin to. Then, mag-sketch tayo ng circle. Lagyan natin to ng dimension na 8. And then, yung pagitan nito mula sa gitna hanggang sa taas is lagyan natin ng dimension na 8. Yan. Tapos, extrude cut natin siya. And then, syempre, ang pinakauli natin ginagawa is mag-chamfer. I-chamfer natin lahat ng sides ng 1 mm. So, let's proceed now to figure number 5, which is the arm shaft. So, dito sa front plane, mag-sketch tayo ng circle and then lagyan natin siya ng diameter na 25. After that, extrude boss natin to ng 80. Yan. Then, click natin yung check. Then, after that, click natin ulit yung reference and then click lang natin yung top plane and then parallel. So, after that, mag-sketch tayo dito sa plane na to. Click sketch. Yan. And then, mag-draw lang tayo ng circle dito sa baba. Lagyan natin to ng dimension. So, as you can see, meron tong dimension na 8. And then, maglagay tayo ng smart dimension mula sa distance hanggang sa taas. And then, maglagay tayo ng dimension mula dun sa gitna ng circle hanggang dun sa taas. And lagyan natin to ng 67 mm. Ito namang circle ay gagawin nating 8. Then, extrude cut natin tong circle ng true all. Yan, check natin siya. After that, i-chamfer naman natin siya ng 1 mm. Let's proceed now to figure number 6, which is the pulley shaft. So, dito, punta tayo sa front plane and then mag-draw tayo ng circle. Lagyan natin to ng diameter na 25.
After that, ay punta tayo sa features and then extrude natin to. Extrude natin to ng 80 ulit. Yan. Then, click natin yung check. Click natin yung side na to and mag-sketch tayo dito. Draw tayo ng circle. And lagyan natin to ng dimension. Yan. Meron tong dimension na 5 and then extrude cut din natin to. After that, click natin yung reference and click natin yung top plane and parallel. Sa plane naman nito ay dito tayo mag-sketch and mag-sketch tayo ng dalawang circle sa taas at sa baba. And then, lagyan natin to ng diameter. So, you can see meron tong diameter na 8. Parehas lang 8. Lagyan din natin ng smart dimension simula sa gitna hanggang sa taas. And 13. After that, yun naman pagitan ng dalawang bilog na 54. And then, extrude cut natin ito. Extrude cut lang natin to ng 6 mm. And then, punta ulit tayo sa reference. Punta tayo dun sa right plane naman. And then, mag-sketch tayo dun sa plane na yan. Draw tayo ng circle na may dimension or diameter na 5. And then, yung pagitan niya hanggang gilid ay 40. Then, extrude cut natin yung circle. Extrude cut natin ito ng 14. So, yan. So, dito, nakalimutan ko din siyang i-chamfer and dito i-chamfer ng 1 din sa gilid. Gawin naman natin yung bushing. So, sa front plane, mag-draw tayo ng circle and meron tong diameter na 30. Extrude cut natin to ng 31. And then, click natin yung side nito and sketch tayo dito. Sketch tayo dito ng circle. And then, lagyan natin to ng diameter. Meron tong diameter na 25. And then, click natin yung features. Extrude cut natin to. Extrude cut lang natin to ng true all or blind. So, yan, makikita natin butas na siya. Then, yan lang yun. Gawin naman natin yung hex HD bolt. So, sa front plane, magdodraw tayo dito ng hexagon. Click lang natin yung hexagon na to. And then, need natin tong smart dimension. Click natin yung both sides. And then, maglagay tayo dito ng 22 mm. After that, click natin yung features and then extrude boss natin to. Extrude boss lang natin to ng 8 mm. Then, click na natin yung check. After that, click natin yung side nito and sketch tayo dito. Mag-draw tayo ng circle dito. After that, need natin magkaroon ng relationship tong circle at saka yung side. So, click natin yung circle and then hold control and then click natin yung sides. Click natin yung tangent. So, yan. Giging tangent na silang dalawa. And then, extrude cut natin to. Lagyan natin to ng degree, ng 45 degree. After that, click natin yung flip side to cut and then through all. I-check na natin to. Then, click natin yung plane na to and sketch tayo dito. Mag-draw tayo ng circle. Lagyan natin to ng diameter na 12. After that, extrude boss natin to ng 70 mm. So, yan. Click natin yung whole wizard and then under none is the thread. Click natin yung first edge, then the second edge. Make sure na metric die ito. Then, after that, click natin yung size. So, meron itong size na M12 times 1.75.
Then, click na natin tong check na to. So, yan. Gawin naman natin yung square knot. So, first, punta tayo sa front plane and mag-sketch tayo dun. Mag-sketch tayo dun ng center rectangle. After that, ay lagyan natin to ng smart dimension na 20 parehas sa gilid and then sa taas. After that, click natin yung extrude boss. And lagyan natin to ng 8mm na extrusion. Click blind, then check. After that, click natin to and then mag-sketch tayo dito. Click natin yung circle and then press hold control button. After that, click natin yung side and then click natin yung tangent para magkaroon siya ng relationship. And then, extrude cut na natin yung circle. And flip side to cut dapat tayo and 45 degree to dapat. Click natin yung check. Click natin tong side na to and mag-sketch tayo dito. Mag-draw lang tayo ng circle and smart dimension natin to. As you can see, meron tong 12 na diameter. Extrude cut natin ito. And then through all and then check natin siya. After that, click the whole wizard and under nun meron thread. Click natin yung first edge. Then doon naman sa pink ay second edge natin. So, yan. Then, click check. Yan. After that, gawin naman natin tong lock washer. Click natin yung front plane and mag-sketch tayo doon ng circle. After that, need natin tong magkaroon ng diameter na 12. Click natin yung curves and then meron dito mga lalabas na ganito. Click lang natin yung counterclockwise. So, yan. Ikot lang natin siya and i-change natin yung direction. Yan. Doon naman sa pitch ay palitan natin siya ng 2.5 lang. I-click natin yung top plane and then mag-sketch tayo sa top plane. So, dito, iikot lang natin to para sa ibang POV and then mag-sketch tayo ng center rectangle. Lagyan natin ito ng mga dimension na 4.5 and then 2.5. Ito naman sa search, i-click natin yung add para mag-add tong dalawa. Click lang natin yung dalawang points and then check. Swipe boss na natin to. Yan. Proceed naman tayo dun sa hex socket screw. Gawin naman natin siya. So, first, punta tayo sa front plane and then mag-draw lang tayo ng center line. I-draw lang natin yung ganitong shape. After that, saka tayo mag-smart dimension. So, as you can see, itong baba ay merong dimension na 22. Then, itong side naman, as you can see, ay merong 2.5. And then, itong diagonal naman ay merong 3. Then, lastly, ito namang gilid ay merong 4mm. After that, click natin yung features and then revolve natin siya. I-yes lang natin yon and then check. Click natin yung side na to and sketch tayo dito. Mag-sketch tayo dito ng hexagon na shape. Yan. After that, smart dimension natin ito and click natin yung both side para magkaroon tayo ng dimension na 5. Click natin yung features and extrude cut natin ito ng 2mm. Click natin yung check and then yan.
Patas na siya ng 2mm. Click natin yung Hole Wizard under known is thread. Click natin yung first edge and then the second edge, which is the pink. And make sure na ang mga sizes at type ay tama. Gawin naman natin tong isang hex socket screw na maliit. And then sa front plane, mag-sketch tayo dito ng center line horizontally. After that, gawin lang ulit natin yung same shape na ginawa natin dun sa last. So yan, ganyang shape. After that, syempre, mag-smart dimension tayo dyan. So, ang pinagkaiba lang yan is, mas maliit lang to. So, as you can see, itong baba niya is 10 lang. After that, ay same lang yung gilid, tsaka yung diagonal line. So, dito, 2.5. Then, doon naman sa taas is 3. And then, dito naman sa gilid is 4mm. Revolve boss na natin ito. And then, click OK. Click naman natin tong side na to. And then, mag-sketch ulit tayo dito. Lagyan natin ito ng hexagon na shape. Then, smart dimension tayo from both sides. And then enter natin yung 5. And, extrude cut natin ito ulit ng 2. Then, click check natin yan. Then, Hole Wizard tayo. And, under nun is thread. Click natin yung first edge. And then, sa pink naman is yung second edge. So, make sure na metric die. And then, yung tamang size. So, finally, let's proceed sa pinakalas nating figure, which is the grease fitting. So, sa front plane, dito tayo mag-sketch and mag-draw lang tayo ng center line pataas and mag-smart dimension tayo dito ng 16.30. After that, sundin nyo lang tong shape na ginagawa ko or lines. Yan. And then, smart dimension natin ang lahat ng mga lines na ito. So, makikita natin meron itong mga dimension na 4, 6, and then 1.5. Mag-draw lang tayo ng line dito sa taas. Smart dimension ulit natin ito. So, 2.5 to. Then, draw lang natin tong diagonal na line. Meron tong smart dimension na 4. Then, click natin yung arc dito and make sure yung arc ay yung pangatlo yung kiklik natin. So, yan. Sa paglalagay niyang arc, make sure na tatama dun siya sa cross sa gilid. Yan. After that, i-revolve boss na natin ito. Yan. Click natin yung features and then mag-chamfer tayo dito ng 1mm. I-chamfer natin itong baba. Then, Hole Wizard naman tayo. Click natin itong edge na to. And then, the second edge. Make sure na i-offset natin ito ng 2. Yan.
Baliktarin lang natin ito. And then, yung isa pa, babalik na rin natin siya. Then, pili na tayo ng size. So, yan. Meron na tayong size na 8 times 1. Yan. Make sure na metric die talaga siya. So, dito naman sa part nito ay nilagay ko lang din yung kulang ko dito sa figure kong number 1, which is the fillet dito sa likod, and then mag-edit na tayo ng materials dito. Since required na materials dito ay steel na 1020, so i-click natin siya dito sa materials na to. Sinearch lang natin dito yung materials, and then click natin yung edit materials, and then hanapin lang natin yung required na material para sa figure natin. Lahat na ng materials is still 1020 maliban lang dito sa brass na to. As you can see, napalitan ko na siya, but hindi ko siya na screen record. So yeah, uulitin natin siya para sa inyo. So, let's now proceed sa pinaka-favorite nating part, which is the assembly, since napaka-satisfying mag-assemble. So, lahat muna naman kailangan kong parts or figure ay nilagay ko muna dito. In-insert components ko siya. Then, kinilik ko dito. After that, nag-mate na tayo dito. Click lang natin yung gusto nating part na i-mate, and then, click natin yung check. I-mate naman natin dito yung ginawa nating parang pako siya. Yan. So, nahirapan lang ako ng konti dito since hindi ko alam yung sa axis. Need pala siya i-click yung axis para magpantay. So, ang technique na lang ng ginawa ko, since hindi ko pa nga pala alam yung axis nun, nung ginawa ko to, is pinantay ko siya. So, inalign ko siya sa pagkakabit nun, and then gumana naman siya. So, as you can see, na pag binababa ko siya, align siya dun sa butas. Since itong washer ay need na nasa taas, ay tinapat ko lang din siya dito sa screw na malaki. So, yan. Nahirapan lang talaga ako sa pagtatapat-tapat kasi kailangan talaga tapat na tapat para pag nag-mate siya, sakto siya. So, click naman natin yung mate, syempre. Yan. So, yan. Tinapat ko lang ng konti and then mate na ulit. Yan. Medyo inayos-ayos ko lang to dito sa part na to since gusto ko na nakagitna yung pulley arm. Nasasatisfy kasi ako kapag pantay-pantay lahat. So, minake sure ko talaga to na pantay itong pag-i-screw ko. Yan. Kahit hindi naman siya required, but ginawa ko lang siya para sa sarili ko.
And then, yan namang baba. Yung pang-lock naman sa baba. Pinapat ko lang siya and syempre, mate naman. Click natin yung mate and then yan. Medyo challenging talaga yung pag-assembly ng mga parts dito since sana talaga nalaman ko agad yung axis. Yan, palit-ulit ako dyan. Yan, buti na lang, nagagawa ko talaga siya. Yan, mate. Sobrang satisfying kapag dumidikit yung isang part dun sa kabilang part. After that, mag-insert muna ulit tayo ng mga components. And lesson learned dito sa aking pag-assembly is wag muna ilalagay lahat ng parts kasi hindi ako sure dun sa tayo niya. Hindi mo na kasi siya mababago once na click enter mo na siya dun. So, for me, it's better na paisa-isa mo ilagay para hindi ka na mag-delete and then insert ulit. So, yan, mate lang tayo dito. Yung axis na yon is natutunan ko lang siya nung sa AVR, nung nag-assembly si Sir Louie. So, may kiniklik dyan na axis para yung gitna ng parehas na figure is magkaparehas. Mas madali siya i-mate. So, dito, nagkamali ako ng screw. So, yan ang sinasabi ko sa inyo na huwag nyo ilagay lahat muna ng parts or figures na ginawa nyo. Dapat is paisa-isa kasi mas matatagalan kayo. So, yan. Tama na yan. Nahirapan lang din ako sa pag-mate dito but buti na lang talaga. Nagagawa ng paraan and naayos siya. And then, mag-insert ulit lang ako ng components dyan. Yung naman maliit na screw. And then, nilagay ko siya dito sa top. So, yan. Align. Then, mate. Satisfying naman yung yung paglalagay niya, yung pagbababa niya. Yan.
So, yan, tapat na siya and then saka ko siya itutulak